Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, pagkakamali sa Sabah stand-off tanggap na ni Sultan Kiram. Samantala, patay sa bakbakan sa Sabah umabot na sa 6 na po. Realize niya ngayon. Talagang tama yung ginagawa ng pamahalaan. Pamilya Kiram nanindigang hindi ipagbibili ang Sabah. Pakikipaglaban iginit na para sa sambayanang Pilipino. The Sabah is not for sale. Mahigit 100 Pinoy mula sa Malaysia hinara ng Philippine Navy sa Tawi-Tawi. Yung barko po natin, yung PS-22 BRP Sultan Kudarat, naka-intercept po kaninang 6:30 ng umaga. Pamilya ng 21 peacekeeper sa hostage sa Syria kinalma ng AFP. Makikita natin dun sa mga newly uploaded na mga video sa YouTube, makikita natin na yun naman, sila naman ay tinatrato ng mahusay at nasa mabuti silang kalagayan. Ulit ang business natin, turismo sa Boracay, inaasang lalago. Isla kabilang sa mga pinagpipiliang pagdarausan ng Apex Summit. Abroad, tagapagsalita ng Al-Qaeda na aresto sa Jordan. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes, March 8, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo po'y live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DXMB 648 RMN Malaybalay, DYHP 612 RMN Cebu, at sa DXIC 711 RMN sa Iligan. Live din tayo mga kasama international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. RMN. Napagtanto na umano ng Sultanate of Sulu ang kanilang pagkakamali sa nangyayaring Sabah standoff. Ang Sultanado ng Sulu ay personal na nakausap ni ARMM Governor Mujib Hataman na tumatayong negotiator sa pagitan ng royal family at ng gobyerno. Sa interview ng RMN kay Hataman, inamin sa kanya ni Sultan Ismail Kiram na may puntos ng gobyerno sa naging katayuan ito sa Sabah standoff. Sa huling ulat, umabot na sa 60 katao ang nasawi na nagpapatuloy na bakbakan sa Sabah, Malaysia. Totoo lang ang sinasabi ni Sultan Ismail, parang na-realize niya ngayon. Talagang tama yung ginagawa ng pamahalaan. Very consistent ang gobyerno natin mula sa umpisa dahil ayaw naming humantong sa ganitong sitwasyon. Pinayuhan naman ni Hataman ang royal family na maging bukas sa opinyon ng gobyerno, sabihin sa publiko ang totoong nangyayari at ayusin po ang sistema ng komunikasyon sa loob ng kanilang grupo. Hindi umano nakakatulong sa sitwasyon na napakaraming nagsasalita sa pangalan ng Sultan. Ang problema dito, ang dami mong kausapin. Kausapin mo yung sa Taguig, kakausapin mo si Sultan Ismail. So lang mula nung nag-back down ang negotiation, kami ho sa pamahalaan, ay hindi kami tumitigil sa pag-reach out sa kanila.
Samantala, hands-off naman ang gobyerno sa usapin ng renta sa Sabah ng Malaysian government sa Sultanate of Sulu. Ayon kay Hataman, ang bagay na ito po ay sa pagitan lamang ng Malaysian government at ng royal family at hindi walang pakialam rito ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi problema ng Philippine government o kung hindi problema ng Sultanato at ng Malaysian government. Mula noon hanggang ngayon ay 5,300 ringgit lang ang renta. At Si ARM Governor Mujib Hataman sa interview ng RMN. Sabah is not for sale. Ito ang tugon ni Princess Jaisal Kiram sa opinyon ng isang Malaysian official na ibenta na lamang ng royal family ang Sabah sa Malaysian government. Ayon sa prinsesa ng Sultanate of Sulu, kahit kailan na hindi nila isusukot, ipamimigay o ibebenta ang Sabah. Ang Sabah umano ay kayamanan ng bawat Pilipino at ng Pilipinas, bagay na hindi alam ng Aquino administration. Yan po ay mahigpit na aming isinasaad that Sabah is not for sale. Sabah po is the patrimony of the Filipino people. Malaki po ang maitutulong nito para sa ekonomiya ng bansa. Magising na po gobyerno ni Pinoy at tugunan na ang issue na ito. Pakita naman niya na talagang totoo siya sa tagline niya na kayo ang boss ko. Sa usapin naman ng renta sa Sabah ng Malaysian government sa royal family ng Sulu, sinabi ni Princess Jaisal na ito ay isa lamang sa kanilang idinudulog sa gobyerno ng Malaysia. Ayon sa prinsesa, napakaraming taon nang ginagamit at pinagkakakitaan ng Malaysian government ang Sabah na dapat ay napapakinabangan rin ng mga Pilipino. Sa ngayon ay nagbabayad lamang ng 5,300 ringgit o 70,000 pesos o yan kada taon ang Malaysian government sa Kiram family. Tama na po yung more than 100 years na nakinabang ang Malaysia sa property that belongs to the Philippines. Tayo na pong mga Pilipino. Ang renta ay hindi na nag-increase. It's just 5,300 ringgit. Not paid to the family lang. Sabah doesn't only belong to the Kiram. Opo. Kami po ay administrator lamang. Ikinalungkot naman ng royal family ang pagtanggi ng Malaysian government sa kanilang panawagang ceasefire o tigil putukan. Nauna rito ay maging ang United Nations ay nakiusap na rin sa Malaysian government na itigil na ang pag-atake sa mga Pilipino sa Sabah. Sa ulat ng France, Agency France, ay mas maraming sibilyan na ang apektado sa airstrike ng Malaysian military forces. Nakakalungkot na as part of the statement ng spokesperson ng United Nations, ang Malaysia ay nagmatigas. Hindi po natin talaga mapipigilan ito dahil alam niyo po, kita-kita kasi ng gobyerno ng Malaysia kung gaano sila kasuportado ng gobyerno ni Pinoy. Si Princess Jaisal Kiram sa interview ng RMN. Back-channel negotiation ang nakitang solusyon ni Senator Panfilo Lacson sa Sabah standoff. Ayon sa dating law enforcement officer na bihasa sa ganitong sitwasyon, komplikado umano sa ngayon ang usapin ng Sabah. Hindi na makatutulong ang kanya-kanya media exposure ng bawat grupo. Napaka-delikado at napaka-sensitive ng sitwasyon. Makakatulong kung back-channeling ang pairali na muna sa halip na yung sa publiko through media. Pinagtanggol naman ni Senator Lacson ng Pangulong Noynoy Aquino sa katayuan nito sa Sabah standoff. Kasabayan hindi pagsang-ayon ng Pangulo na mag-convene ng National Security Council. Ayon po sa Senador, iniingatan lamang ng Pangulo ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF, gayon na rin ang mahigit sa 500,000 mga OFWs na nasa Sabah, Malaysia. Yung lahat ng desisyon na ginagawa sa Malacanang, may mga basihan yon. Alam mo, titimbangin mabuti ano ba yung makakabuti sa isang panig at sa kabilang panig. Mga kasama, si Lacson po ay kinumpirma na rin ng Pangulong Noy na posibleng maging anti-crime czar ng bansa sa pagtatapos ng kanyang termino bilang senador. Panuman ang sitwasyon ngayon sa Sabah, Malaysia, nanawagan si Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma ng pangunawa mula sa publiko. Apelo din ang kalihim na maging kalmado ang lahat at iwasan ang palitan ng mga salita. Sa interview ng RMN, sinabi ni Coloma na hindi makakatulong ang hindi magagandang mga salitang binibitiwan ugnay sa Sabah standoff. Ang kailangan natin ngayon ay inahon, pagiging kalma at malinaw na pag-iisip. Hinihiling po natin sa ating mga kababayan, pagkakaisa po natin bilang isang bansa sa paghahanap ng solusyon para magwakas po ito sa isang mapayapang paraan. Naniniwanag naman ni Coloma ang pagpasok ng United Nations sa Sabah issue. Anya ito'y hindi bilang pagkampi sa sinuman, kundi tungkulin ng UN na panatilihing maayos ang sigalot ng dalawang bansa. Bilang member state po ng United Nations, tungkulin po ng bansang Pilipinas na tumalima sa lahat ng kautusan ng United Nations. Kung ano po ang gagawin ng ibang bansa, nasa kapangyarihan na rin po naman ng United Nations na mag-enforce ng disiplina.
Sa ngayon, itinanggi naman tumanggi na si Coloma na magbigay ng anumang impormasyon kaugnay sa itinatakbo ng pag-uusap po ng pamahalaan at ng royal family ng Sulu. Layunin itong hindi makagulo sa peace negotiation. Sa ngalan ng Sabah, ulat ng engkwentro sa Malaysia. Hinarang po ng Philippine Navy ang 2 bangka mula sa Sabah, Malaysia na may lulang mahigit sa 120 Pinoy sa karagatang sakop na ng Pilipinas. Sa interview ng RMN kay Philippine Navy spokesman Lieutenant Commander Gregory Pabrik, hinarang ng BRP Sultan Kudarat ang may 80 refugees. Lula ng ML Alnisa habang 41 naman ang sakay ng ML Mizarla. Odo sa mga refugees, may sakay ding 3,000 sako ng bigas at iba pang pagkain ang mga bangka. Yung barko po natin, yung PS-22 BRP Sultan Kudarat, naka-intercept po kaninang 6:30 ng umaga. Bali 2 lansa po siya. Pangalan is yung ML Alniza na may nilalamang 1,500 sacks of rice saka assorted foodstuff at merong 80 na evacuees accordingly from Sandakan po, Malaysia. Tapos yung pangalawang lansa, ML Nizarl, ang nilalaman po is 1,600 sacks of rice at assorted foodstuff at meron ding 41 evacuees. Hindi pa matukoy kung saan bahagi ng Sabah galing ang mga Pinoy pero patungo ito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa akin po sinasabayan ito ng BRP Sultan Kudarat patungong Tawi-Tawi para turn over sa Department of Social Welfare and Development. Kinalma ng Armed Forces of the Philippines sa mga kamag-anak ng 21 sundalong Pinoy peacekeepers na binihag ng mga Syrian rebels. Sa interview ng RMN kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Burgos, nasa maayos ng kalagayan ngayon ang 21 na mga Pinoy peacekeepers. Kaya huwag sanang masyadong mag-alala sa kalagayan at estado ho ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon pa kay Burgos, ginagawa naman ng mga otoridad ang lahat upang ligtas na mapalaya ang 3 AFP officers at 18 enlisted personnel na nagpapatuloy na negosasyon. Hindi rin anya tumitigil ang pag-ipag-usap ng UNDOF o yung United Disengagement Force Commanders sa mga Syrian rebels para palayain yung 21 Pinoy peacekeepers. Doon sa mga impormasyon na na-receive namin through our mga UNDOF personnel natin doon sa Golan Heights, ay they are being treated well at makikita natin doon sa mga newly uploaded na mga video sa YouTube, ay makikita natin na yun naman, sila naman ay tinatrato ng mahusay at nasa mabuti silang kalagayan. So, patuloy tayo magdarasal na sana ay karoonan ng pag-aayon yung negotiating team at yung UN negotiating team doon sa panig naman din sa kabila with the Syrian rebel. Kasabay ho niyan ay patuloy sa pag-apela ang AFP sa rebeldeng grupo na palayain na yung mga sundalong Pinoy. Isang senador, hinimok po ang pamahalaan ng suportahan ang panawagan ceasefire ng Pamilya Kiram. Sama mo sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Iginiit ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos na dapat umapela ang pamahalaan sa Malaysia na tugunin ang unilateral ceasefire na idineklara ng Pamilya Kiram sa Sabah. Ang giit ni Marcos, hindi dapat magsawalang kibo ang pamahalaan sa gitna ng pagdanak ng dugo ngayon sa Sabah kung saan tinutugis ng Malaysian forces ang Royal Army ng Sultanato ng Sulu. Binigyan din pa ni Marcos na kahit mali ang paraan ng Sultanato ng Sulu para maangkin ang Sabah, ay karapat-dapat pa rin umano ang mga ito sa proteksyon ng gobyerno. Hindi naman nawawala ng pag-asa si Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Loren Legarda na magbabago pa ang isip ng Malaysian government upang tugunin ang ceasefire ng Sultanato ng Sulu. Umapela sa Legarda sa pamahalaan na gumawa ng paraan para sa isang maayos na dialogo upang makauwi ng ligtas sa Pilipinas ang mga Pilipino, lalo na ang mga kababaihan at mga bata na naiipit sa tensyon sa Sabah. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. RMN News Negosyo. Mga kasama, inaasahan pong lalong dadami ang turista sa Isla ng Boracay. Isa kasi ang Isla ng Boracay sa mga pinagpipilian lugar ngayon para sa pagdarusan ng 2015 APEC Summit. Dapat din nagpunta sa Boracay mga tauhan ng Department of Transportation and Communications para i-evaluate ang lugar at kung makakapasa i-check na isa sa mga magbebenepisyo ang mga residente doon. Kabilang sa mga tinitingnan ng DOTC ay ang pasilidad ng Katiklan at Cagban Airport o Cagban Port. Kasabay nito, tiniyak naman ng national government na magbibigay ng pondo para sa pagsasaayos anumang kakulangan sa lugar upang masiguro na maging komportable mga foreign dignitaries sa Bora. RMN News Abroad.
Amerika tayo. Kinumpirma ngayon ng isang mataas na US intelligence official ang pagkakahuli sa tagapagsalita ng teroristang grupo na Al-Qaeda. Ayon kay Representative Peter King, dating chairman ng House Homeland Security Committee, nadakip ng Federal Bureau of Investigation ng FBI at CIA si Sulaiman Abu Ghait sa Jordan. Sinasabing bahagi itong si Sulaiman sa September 11, 2001 attack sa World Trade Center at Pentagon na ikinasaway ng maraming individual. Si Sulaiman ay manugang ho na lalaki na leader ng Al-Qaeda na si Osama Bin Laden. Live tayo mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News nationwide. Biyernes na ng tanghali, Marso 8, 2013. At taga Davao, susunod na ho dyan ang RMN News Diretso Balitang Davao sa DXDC 621. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube yan, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin masama sa tahanan ng may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 12, 17. DZXL